Okay, so ang dataset natin ulit galing sa Kaggle. Dinownload ko lang, nasa comments yung link. Hindi ko pa alam kung anong laman ito, so we will check what's inside this dataset. So basically, ang gagawin natin, HR dataset to. Gagawin natin is, kukuha lang tayo ng mga metrics sa HR. Nagtingin-tingin din ako sa Google kanina, sa mga dashboards na available about sa mga metrics ng pang HR. So may idea na rin ako konti kung ano yung mga metrics na gusto natin. And then, so basically, meron tayong, based on this data, I would assume magkakaroon tayo ng total employees. So ito yung mga metrics natin, metrics or KPI natin, ating requirement. So, meron tayong total employees. So, before kayo gumawa ng dashboard, guys, kunin nyo muna yung mga metrics ng ano nyo, na gusto nyo i-visualize. So, makukuha nyo yung mga metrics dito by setting up a meeting with stakeholders or yung client nyo kung ano yung gusto nilang makita. And then, hindi nyo naman iaasa lahat na alam nila kaagad kung ano yung mga metrics na gusto nilang makita. Kasi minsan hindi nila naisip na maganda pala tignan yung ganong metrics. So sometimes mag-search na din kayo ahead of time para meron kayong mga isa-suggest na mga metrics na, for example, maganda tignan yung gusto mo bang tignan yung attrition rate ng company mo by department, mga ganon. So, para yung yung mga ideas mo, marirelay mo rin yung maayos sa tawag dyan, client mo or stakeholder mo. So, ano lang yan, give and take lang yan ng ideas. So, hindi nila iaasa sa iyo lahat, hindi mo rin iaasa sa kanila lahat yan. So, ganun lang, give and take lang. So, pero in this case, since wala naman tayong stakeholder, tayo lang din yung gumagawa. So, mag-iisip lang tayo ng mga metrics na ma-incorporate natin sa dashboard natin. So, meron tayong total employees. Maganda din ata kunin yung active employees. Tapos, parang attrited employees. Attrited ba tawag dyan? Tawagin lang natin attrition. Ayan, attrition. Yung mga nag-separate na sa company or nag-leave na sa company. So, yung term na ginagamit sa HR dyan is attrition. And then, kukunin din natin yung attrition rate. Ayan. So, kung ilang % yung mga nag-attrit. So, nakadepende na yan mamaya kung gusto natin kunin yung attrition by category. For example, by job title or by department. So, pwede natin yang i-add. So, we will improve our dashboard as we go along. So, hindi naman kaagad na yan na kaagad yung final metrics. Hindi na talaga magbabago because in real life nagbabago-bago talaga yan. So, medyo mas sasakit yung ulo mo kasi may mga setup ka na hindi siya naka-set up ng ganun on your first configuration, tapos may babaguhin ka na naman. And pagkabago mo, yung mga naka-set up mo is ma-affected dun sa pagbabago. So, marami kang babaguhin na mga bagay sa back-end. So, yun yung mga Ang data pala natin, guys, is naka-flat lang siya, flat table. Nasa isang table lang siya lahat. So, madali natin itong kunin kasi konti lang naman yung data natin. Yan. 300 rows lang. Yan. So, hindi naman siya ganong kalaki. Sobrang liit lang. Tapos ilang columns lang to. A to AG is 36 columns lang din. Liit lang ng data natin. Okay, and then kunin din natin yung mga demographics na side, which is yung total gender by total employees by gender. Ayan. And then, educational attainment din. So, mga highest educational attainment ng employees natin, yung mga college level, bachelor's degree, high school graduate, yung mga ganun. And then, kung gusto rin natin i-add yung age group, pwede din yan, age group. I-base na lang natin later on kung ano yung age group na gusto nating
i-by group yung data natin. Kung gusto ba natin from 18 to 30, tapos 31 to 40, mga ganun. Nakadepende na din yan sa atin kung paano natin i-groupings yan. And then, we also have a filter. Demographics, ito, demographics. And then, ang filter natin is going to be filter by filter by department. Or department ba to? May department ba dito? Tingnan ko muna. Baka walang department dito. Baka position lang. Ito, meron pa rin department of production. Tayo dyan. Okay, so meron din tayong wag na lang ata natin i-filter by position to kasi masyadong maraming position if I'm not mistaken. So sobrang dami, ang pangit gawin niyang filter. Pero yung departments, hindi naman ata ganun karami. Ayan, ilang departments lang yan, 6. So, we'll use department as our filter. We'll also filter by date. So, yung filter by date natin, guys, nakadepende na yan sa setup natin. Try nating, kung gusto nyo filter by date na yung naka-slicer, which is, goods din siya pag ginawa nating by month, yung filter natin, or by month and year. Ganun. Pero kung gusto mong may, ano talaga guys, specific date talaga guys, like for example, from January 21, 2023, mga ganun, until July 7, mga ganun, may specific date talaga siya guys. Would suggest na ano na lang natin, input na lang yung gawin nating as filter dyan. Pero kung by month lang din naman siya by year, then we can use slicer. Kasi mas easier yon or drop down. Nakadepende na yan sa setup natin. Try mo din, sir, mag-live sa TikTok. God bless and more power po. Sa ano pa guys, yung TikTok kasi kailangan pata ng 100 followers, if I'm not mistaken. Pero yung TikTok ko kasi, 5 lang yung followers ko. Kaka-set up ko lang din yung account ko sa TikTok, tapos in-upload ko lang din yung mga shorts ko na in-upload dito sa Facebook. So, konti pa lang yung followers ko sa TikTok, 5 lang. So, kung gusto nyo, please follow my TikTok account na ano lang din naman. Search nyo lang din, WokeTech. Lalabas din yun. Nalimutan ko talaga yung username ko sa TikTok, guys. But I will, pinost ko din naman sa sa page. So, nandun lang din yun sa page. Pero hindi talaga masyadong pinapansin yung page ko, guys. So, pasensya na. Pero kung pwede na tayong mag-live sa TikTok, isa simultaneous live ko yan. TikTok tsaka Facebook. Noon, nagla-live kasi ako noon nag-games pa ako, nagla-live ako ng simultaneously sa Facebook tsaka YouTube. Yan, sabay ko nila live. Pero try natin mag-live sa TikTok tsaka Facebook. Pag pwede na ako makapag-live sa sa TikTok. So yun lang, okay, meron tayong filter by dito. Arrange natin to mamaya guys, hindi pa lang tayo naglilista lang tayo dito ng mga buhay-buhay natin guys. Pwede din tayong maglagay ng employees by department. So, ito yung ano natin guys, lagay natin sa KPI card. Ayan. Ito naman sa hindi naman ata yan demographics. Demographics pa rin ba yung employees by department? Dito na natin lagay. Lagay lang natin dyan. Kayo na bahala mag-ano dyan, categorize dyan kung saan nyo ilalagay. Nagko-collect lang din naman tayo na information for now. And mamaya pa yung pag-set up natin, paano natin ito kukunin. Itong KPI card, yan yung ilalagay natin sa taas. So, para may idea na tayo ano yung setup na gagawin natin. Wala pa tayong layout kung anong mukha ng ano natin, ng dashboard. Yung layout is going to be episode 2 na ata. Kasi for now, ano lang tayo, requirement gathering and then aggregation of data. So, kukunin lang natin yung count ifs lang tayo, mga ganun. Gamit tayo ng lambda functions or mag-add tayo ng pivot if necessary. But as much as possible, gagamit tayo ng mga lambda functions or dynamic arrays instead of pivot table. Kasi yung pivot table, yun yung madalas ginagamit, diba? Pero nire-refresh pa kasi yung pivot table eh. Tapos yung versus kung nagla-lambda function tayo or dynamic arrays, pagka-update mo dito sa dataset mo, hindi mo na kailangan i-refresh. So, yun din yung advantage. Although, yung hindi siya user-friendly, yung pag-edit mo ng pivot tables mo kasi, ano siya, unlike sa pivot table, magda-drag-drag ka lang dito sa gilid ng rows,
columns, ganyan, values, tapos change mo din yung computation. Dynamic arrays, kailangan mo talagang aralin yung formula. So at least, may introduce din yung iba sa dynamic arrays. Pero kung hindi nyo naman, hindi kayo comfortable sa dynamic arrays or lambda formulas, then pivot table. Go lang sa pivot table or simple formulas, yung mga count-ifs na formulas na idadrag-drag nyo. Pwede din yun. So, nakadepende na yan. Pero sabayan nyo lang ako, ano naman tayo? One topic lang tayo per session or per live natin. So, minsan nakaka-live ako ng 2 beses sa isang weekend, Saturday and Sunday, sometimes once lang, sometimes hindi nga. But at least hindi kayo ma-overwhelmed kasi mahirap yung gagawin nyo lahat kaagad sa isang live. Hindi kayo magkakaroon ng breathing room, especially since ina-absorb nyo pa yung information and then ginagawa nyo rin at the same time, medyo nakaka-stress yan. So at least ito by per section yung gagawin natin. Okay? Alright, so date. Ang date natin, pwede natin tong i-filter by gusto nyo ba by month and year? Ganyan. By month and year yung natin. Date. Ganyan. Pwede din ilagay din dito. Okay. Ayan. Ano pa ba? Yan lang ata muna, no? Tapos kukunin na natin yung may review ba dito? Ito may review, engagement review, employee satisfaction, meron din. Ito, kunin natin yung employee satisfaction review. Kukunin din natin yun sa metrics natin. Transfer natin to. Employee satisfaction. Kunin din natin yan. So itong data natin guys, medyo clean na to. So hindi tayo nag-start sa data gathering tapos data cleaning kasi medyo clean na yung data natin. Though meron siya mga blanks kasi naman to, date of termination. So basically ito yung mga null cells to. So ayan, medyo goods na yung data natin. Dinownload lang kasi natin to. Pero in real life, mag-data cleaning pa kayo dyan guys. So hindi kasama yung data cleaning sa topic natin ngayon. Pero baka mayroon tayong mga data cleaning na section later on. Pag naka-encounter tayo ng mga stuff na gusto nating gawa ng metric tapos hindi natin magagawan kaagad based on the current setup that we have. So meron tayo ditong termination reasons, termination date. Ito rin, termination employment status, kung voluntary terminated ba or active pa sila. Meron ding terminated for a cause. Yan, meron mga managers. Pwede natin gawa ng managers na... yung pala dito, engagement, employee satisfaction. Hindi naman to. Hindi naman to based on the manager. Talaga na, parang general to na employee satisfaction. So yung recruitment source. Pwede din natin dagdagan ng recruitment source, guys. Dito na tayo sa demographics, maglagay niya. Para strictly yung KPI card natin is yun yung mga nasa taas. Source. Comment kayo guys pag meron kayong gustong i-add. Kasi hindi ko naman alam lahat ng bagay sa mong mundo. So, pag meron kayong gustong i-add sa natin, sa KPI, sa metrics natin, comment lang kayo. Ano pa ba? Ito na lang ata muna tapos mag-add lang tayo, no? Meron naman tayong termination date. Meron tayong termination dito, which is yung attrition. Yung reasons, maglagay tayo dyan ng guys, ng parang top 3 termination reasons ata. Dito, meron naman dito. Yan, meron tayo, pwede natin to gawa ng guys. Pwede natin to magawa ng Pareto graph Pero lang yan guys. Sa next na lang natin yan na configuration or next lives na lang natin yan gagawin. Okay, so ito na yung mga data na gusto nating, or ito na yung setup na gusto nating i-implement sa data natin. So first is, gagawa lang tayo dito ng setting o kung anumang tawag dyan, tab or sheet title yung gusto nyong gamitin. By the way pala guys, yung sa mga hindi technical na persons, instead of saying na sheet ito,
or sheet rather. Parang ano ata yun. Instead of saying sheet, itong ano guys, mas masanay sila na tawaging tabs ito. Itong sheet. So, ang nasanay sila na ang tawag sa workbook is sheet. So, instead of yung buong file mo, tatawagin nilang yung sheet. Tapos itong, instead of worksheet, tatawagin to nilang tab. So, sa mga non-technical person, marami ako na-encounter dyan. So, ano lang, masanay na kayo dyan. Okay, so, panghirap naman pag kinokorek nyo pa isa-isa, lalo rin mga, mga hindi nyo naman na-close. Sabihin mo, huy, hindi yan tab, sheet ang tawag dyan, tapos itong workbook, itong file, workbook tawag dyan. Ang pangit naman pag kinokorek-correct mo yung ano. Pero kapag close mo naman, ayan, pwede mo i-correct. Pero yung mga clients mo, pag comfortable sila sa natawagin niya itong tabs, then, ayan, adjust ka na lang, tawagin mo na lang ding tabs. Okay? So settings, pwede nyo rin tawagin configuration, kung ano man yung gusto mong gusto mong tawag dito. Okay? So itong KPI cards natin, ilalagay natin siya sa isang lugar lang, sa isang column lang para, naman to, wala naman tayong maraming computation dito kasi isang number lang naman yung lalabas dito. And then, however, itong sa natin, demographic metrics natin, maraming numbers yan kasi total employees by gender. Ilan ba yung gender? May 2 categories. 2 official categories lang yung gagamitin natin guys ha. Tingnan ko nga kung may gender na dito. Ayan, F tsaka M lang kasi yung available dito. So wala tayong mga LGBTQ na mga dito. So MMF lang yung natin gagamitin. Or male, female. Tapos educational attainment natin is meron tayong Gilbert, Kerry, no, Baltazar, thank you for this training. At no problem po. And kasi kumakati din kasi yung minsan yung kamay ko sa gustong-gusto ko na mag-Excel. Iba din kasi yung takbo ng utak ko guys. Gustong-gusto ko talaga mag-Excel guys. So may mga tao na parang Excel na naman ganun. Pero ako kasi gustong-gusto ko mag-Excel. So sinishare ko na lang din yung yung kaalaman ko kahit hindi naman ganun talaga ka-intensive. Pero at least meron din namang mas mga beginner, mga intermediate level, at least nakakatulong din ako. So happy na ako doon pag may natutulungan ako kahit konti lang. Parang good Samaritan yung mga laningan natin. Parang bait-bait ko guys, no? Lupit mo bossing Janwin. Thank you for Janwin for watching. Keep on watching. Yung gano'n. Walang ibang comment no? Okay, so, ang pag-segregate natin dito guys, nasa inyo na din yan kung paano nyo i-set up dito sa, sa configuration sheet or setting sheet nyo, kung paano nyo i-set up yan. Basta i-separate nyo lang to one by one and then make sure na may tagging kayo sa taas kung para saan yan. Para kapag ginawa nyong chart, malalagyan nyo na lang din ng chart, lalagyan nyo lang din ng chart title yung sa tabi nitong nyo. Total employees by gender, doon nyo lang din sa tabi ilalagay yung chart title. So, for example, in this case, total employees by gender, pwede din kayo mag-create ng dito, groupings dito sa ito. I-group nyo yung mga columns para i-hide. Pwede nyo lang ma-hide yan kaagad. Itong group na ito para sa para sa demographics, yan. Pwede rin pababa yung setup nyo. Pero ang purpose ko sa pababa guys is yung mga filter ko later on. So, ang gagawin na natin is pa-right tayo yung setup natin. Kasi kapag gumagamit ka ng filter, guys, if you're using filter, or slicers, and dinirect mo siya connect sa isang table, nag-filter out kasi, pinifilter kasi niya yung rows, guys. So, ayaw mo yang ilagay dito sa may katabi siya or sa may makakasangga siya sa left side or anong tawag dyan sa adjacent left niya na data. Katulad ng ganito. For example, meron kayong filter dito. Filter 1, filter 2. Kapag kasi ginawa mo yan ng slicer, guys, ayan. Pag nag-filter ka dyan sa 1, guys, ayan, nawawala yung column 6, guys, kasi nafi-filter yung row mismo. Unlike kung yan, pero kung na-pivot table to, insert muna natin to pivot table. Kapag naka-pivot table naman to, doon siya hindi dito siya hindi mag-filter ng ng row mismo.
Ayan, yung data lang yung i-filter niya dyan. So, nandyan pa rin yung 5, 6, 7. Ayan, yan yung pinagkaiba kapag ginamitan mo yung pivot table, and then doon mo nilagay yung slicer, at saka difference kung sa table mo kaagad in-apply. So, kapag sa table mo i-apply yung filter, guys, hindi sa pivot table, ang gagawin mo dyan is ilalagay mo talaga dyan sa baba ng ng sheet mo na wala siyang adjacent ba tawag dyan? Basta left-right niya na data na masasagasaan para hindi niya matatamaan yung filter. Thank you, Sir Sana, from basic to advanced para change career na. Ano naman tayo, Julius, yung lesson natin is going to be, tawag dyan, pwede to sa mga, din, Sir, beginner, pero hindi naman yung sobrang beginner na kailangan mo pang sabihan na ito yung pang fill, ito yung pang Kahit yung mga lang, may fundamental knowledge lang sa Excel, yung kahit alam naman yung word, alam naman yung sum, sum na function, comfortable na mag-change ng colors ng letters, ng mga resize, ganyan. At least comfortable na mag-navigate sa kayang sabayan tong tutorial natin. So, goods na goods tayo dyan. And then, I would also suggest na i-save nyo yung data nyo sa OneDrive or kahit sa PC nyo, pero OneDrive na lang. Free lang naman yung OneDrive. And then, or sa Google Drive nyo, kahit saan nyo gustong i-save yan. Basta pwede nyo i-access from time to time para kapag sa next live natin, ayan, ma-access nyo lang din ulit pag gusto nyo nang i-apply yung mga lessons natin or lessons natin for that particular live stream. List, ayan, tatanggalin ko lang to guys kasi mamaya na yun. Sample lang naman yun. Para mapakita ko lang sa inyo yung advantage at disadvantage ng pag-set up ng filter or ng pivot table ng filter natin. Okay, so yung first natin is lagay natin dito yung group niya is demographic metrics. Ayan. Total employees by gender. So pwede natin tong gawin lang gagawin na natin to instead of pwede niyo gawin to guys yung gender na male, female. Pwede niyo i-manual type 'yan. Pwede niyo na ding i-base lang yung gamit yung mga lambda functions natin or dynamic array natin mamaya. So pwede nyo na itong i-set up ng ganito. Pero ang dynamic arrays kasi kapag meron tayong sa dataset natin may ma-add na additional sex dito. For example, may LGBTQ na dito or may other na dito or tawag dyan, preferred not to disclose. Ganon. At automatic na mag-a-adjust yung natin, yung selection natin dito. So, yun yung advantage pag gumamit tayo ng dynamic array or pivot table in the traditional sense. Kasi pag refresh mo, automatic din yung pivot table nag-add ng additional tawag dyan, label or category dito sa based on the column or field na ina-access mo. Okay, so meron tayong male and female dyan. Isa-set up lang natin yan mamaya ng dynamic array. So ito is going to be parang frequency or count. Ganun lang. Frequency lang tawag natin dyan. Pwede din gender. Ayan. Pero frequency lang muna yung tatawag natin dyan. Pero din tayong educational attainment. Ayan. Lagyan lang natin ng guys, ng space. Konti, kahit isa or dalawang cell, at dalawang column rather, para meron tayong at least spacing na ma-adjust later on. Okay, and then sa educational attainment naman, dito natin kukunin muna natin yung unique nito. Educational attainment. So unique lang yung gagamitin ko. Pwede nyo din i-pivot table to. Pwede nyo na i-type pa isa-isa. So educational attainment, kukunin na lang natin. Saan ba yun? Educational attainment. Ano ba tayo dito? Wala ata itong educational attainment wala ata itong educational attainment guys. Pag wala, edi back out natin yung educational attainment. Tayo naman na natin. Education. Wala ata to. Of course. Wala nga. So, pwede naman tayo mag-add ng sample data lang pero tanggalin muna natin yung educational attainment na lang. Ano tayo dyan? No tayo dyan kasi wala. Ipa-set up nyo muna kay Josh Dev or Data Engineering Philippines si Sir Mike yung pagkuha ng pag-warehouse ng educational attainment. Ayan, so dito muna tayo sa age group na lang, age group. Makukuha naman natin yung age dito sa birthday.
Tingnan natin kung meron ng age dito kaagad na naka-formula na. Yan, wala. So, pwede nating dagdagan to ng age na lang na column. Yan, mag-add lang tayo ng column kasi flat table naman yung ina-access natin. Maliit lang naman yung data, so hindi yan maglalag. Unless kung yung mga data mo is mga million-million na yan or mga 800,000 na rows. Maglalag talaga yung Excel nyo, guys. So, lagay lang tayo ng age dito. So, ang ano lang natin, gagamitin lang natin is date diff. Tapos, add natin yung start date. Sa date diff na function, mag-add lang tayo ng start diff, start year, start year natin is date of birth. Start date rather, not start year. Date of birth. And then, next is yung today. Ayan. Tapos, yung last na parameter natin is going to be year or Y. Ayan, tignan natin kasi year naman yung birthday. So, ito yung formula natin, guys, sa date diff. Ayan. Date of birth, sinelect ko lang yung date of birth. Tapos, tinype ko today, open and close parentheses. Tapos, comma again, and then, ganon, quotation mark, nasa loob yung Y or year. So, year yung format. Ayan. Enter tayo. Tapos, nagkakaganito yan kasi nag-add tayo ng column, kinapin niya lang yung format nito. So, ginawa niyang month, day, year yung format. So, gagawin lang natin is i-change natin yung format nito. So, highlight nyo lang yung column na yan. Pwede nyo i-control shift 1. Pwede nyo i-apply yun para ma-apply yung general na format. Pero pwede ding format cells. Tapos, pwede nyo nang gawing general. Ayan. So, ayan na yung date natin. Ay, ang ano niya. Age niya. Ayan. So, sa age group naman natin, tignan muna natin yung age group. And then, we will decide kung ano yung groupings natin. Tingnan din natin sa Google ano yung mga groupings na maganda. Tingnan natin yung max tsaka min. So, tingnan muna natin yung max, min, tapos max. Ang formula is min lang equals min. Ganyan lang. Tapos punta tayo sa data natin. Tapos highlight natin yung dito, kasi naka-table na to guys, highlight lang natin tapos control space. Ayan. So pwede nyo ring control space, pwede nyo ring i-highlight yung buong column. Pero kapag may data kasi, may information kasi sa labas ng table na to, masasali yon. So, ang control space kasi hanggang dito lang siya sa end ng table. Pwede nyo din i-select yung, konti, nasa baba ng column letter, pero nasa taas siya konti ng column label. Yan. So, nagiging down arrow yan. Pipindutin nyo lang isang beses, automatic na din yan, magsiselect ng entire column within the table. So, hanggang end of table lang siya nagsiselect. So, isa na yan sa mga, guys. Pero ang shortcut niyan is click lang kayo dyan, control space. Isa yan sa mga most used shortcut key sa Excel. Control space pa column, shift space naman para sa row. Pag gusto nyo i-highlight yung buong row, ayan. Shift space. Ayan. Buong row yan, inside the table. Kung hindi naman naka-table format yung data nyo, buong row talaga yan. Yun yung mga shortcut, guys. Idol ko to. Lugi tayo kay Botany. Magaling si Botany, guys. Ayan. Kukunin muna natin yung minimum ng age group. 32 yung minimum natin, guys. Wala tayong bata-bata dito. 32 talaga, no? Tapos yung max. Nakikita nyo pala dito sa filter, guys, kung gusto nyo yung min-max. Pero gumamit naman tayo ng formula para meron tayong mga idea anong mga formula na gagamitin. Yan. Same lang din yung gagawin natin. I-highlight natin yung age natin. Max. So, max natin na age is 73. Lagyan natin ng 18, no? 18 hanggang 20 or ito na lang, hindi natin i-change yan. So, paano ba natin to i-decide, guys? 30, maglagay tayo ng 18. Kasi 18 naman yung, baka may mga entries na 18 soon. So, lagay tayo ng 18 to 30. Tapos 31 to 40. Tapos 41 to 50. Tapos 51 and up. So, 51 plus. Ganyan. 51 plus. And up na lang. So, 51 and up means 50, included yung 51 na, hindi yan greater than 51 lang. Thanks dito, sir, nakahabol. No problem, guys. Fame whore din kasi ako, so goods na goods tayo dyan. Okay, so ito yung groupings natin sa age group natin. So tatanggalin na lang. Lagay lang natin dito yung min-max natin.
Baba. Transfer natin dito. So, yan yung setup natin guys sa age group natin. Mamaya natin yan lalagyan ng formula. Ano pa ba? Employees by department. Ito, employees by department. Hindi ko sure kung demographics ba to. Employees by department. Pero dilagay ko lang siya sa demographics. Kaya na bahala dyan guys mag-determine kung ano yan. I-correct nyo lang ako guys kapag mali yung ginagawa ko guys. Kung naka-accept naman tayo ng mga criticism, wag nyo lang ako sabihin na bobo guys, pero accept ko na din naman na bobo ako guys. So, pwede na din yan. Ito, frequency. Ang tawag lang natin dyan guys is frequency lang itatawagin natin dyan sa numbers natin or sa count natin. Employees by department naman, pagtingin natin dito sa department natin, department. Pwede nyo i-manual type to, pwede na naman natin i-pivot, pwede din i-unique na lang. So, equals unique, ganyan lang, equals unique. Tapos, same lang sa ginawa natin sa age, highlight lang natin yung column, control space lang, ayan, department column, ayan, close, tapos enter, ayan. So, lalabas na yung ano natin, mga tawag na yan. Pero, gusto natin tanggalin yung formula for this instance lang, pero babalik naman natin yan soon kapag gagamit na tayo ng dynamic arrays. So, copy nyo lang yung buong data or spilled array, tapos right-click nyo, tapos ito, paste values. Pwede din, Control-Shift-V. So, ayan yung mga most used, most used shortcut keys. So, hindi nyo kailangan yung mga napaka-complex na shortcut keys, guys. Yung mga generic na shortcut, generic na mga tawag dyan, ginagawa mo, yun lang yung, guys, necessary na mga shortcut keys talaga, guys. So, Control-Shift-V, ayan. In this case, nawala na yung formula. As you can see, pwede din, Control-Z ko muna guys ha, pwede din Control-C, lahat, tapos right-click nyo lang dito, ito. Paste values, pwede din pumunta kayo sa Paste Special, tapos Values, tapos OK. So, mawawala na yung formula dito. Ayan. So, yan muna yung data dyan, tapos ito, frequency ulit. And then, source naman natin, paste natin dito, dito pala sa baba, konti. Paste natin dito guys. And then, same lang sa ginagawa natin kanina, unique lang din ulit. Tapos punta tayo sa HR dataset natin, tapos source, saan ba yung source na nakita natin kanina? Ito, recruitment source. Kung saan sila nanggaling, paano nila nahanap yung job opening. So ano yung, kung sa Facebook ba sila Facebook ba sila nanggaling? Kung nakita nila yung ads or nag-apply sila through LinkedIn, through job fair, ganun yung mga source guys. Para may idea kayo kung yung mga yung hindi familiar sa recruitment. So, yan yung source. So, same lang sa ginawa natin, unique, nag-display na yung source natin. By the way guys, kung sa pivot table, pwede nyo rin itong gawin ha. Insert lang kayo ng pivot table, ayan, tapos existing, kasi nandito na naman yan. Pwede nyo itong gawin lahat sa pivot table. Ayan. Kung gusto nyo mas mabilis, kasi pwede kayong kaagad mag-roast dito ng gender ID yan. Tawag dyan. Source yung kukunin natin to. Lagay nyo lang sa roast, di-display kaagad yan. So, copy nyo na lang, paste, ayan. Or kung gusto nyo talaga pivot table lang yung gagamitin nyo para may values kaagad, go lang. Pero sa, natin kasi, sa setup natin na gagawin is gagamit tayo ng mga dynamic arrays instead of pivot table. Okay? Pero, walang masama pag gumamit kayo ng pivot table, guys. Kasi, pangpadali ng buhay. Hindi pangpadali ng buhay kung mawawala yung buhay mo, guys, ha? You make your life easier, yung mga ganun. So, ito, nandito pa yung natin, formula. So, paste values lang natin to. Paste values or Control-Shift-V. So, goods na tayo sa demographics natin. Ayan. So, pwede na, ang ginawa ko kasi, guys, tinanggal ko yung natin, guys. Tinanggal ko yung kinat ko lahat. So, pwede natin itong i-paste transpose. Transpose lang natin to. Values, tapos transpose. Ayan. Balik siya. Para pwede natin, kung gusto nyo, guys, gusto nyo nilagyan ng mga check marks. Ayan. Sa bagong Excel, guys, meron na tayong checkbox. So, hindi na tayo kailangan pumunta sa developer tapos insert ng checkbox. Ito is embedded na siya sa cell mismo. So, pagka select nyo yan, may checkbox na tayo. Pwede nyo din i-change yung color ng checkbox by changing the color of the font. So, pag ginawa mo yung blue, ayan, ginawa yung green, magi-green din yan. So, ayan, pwede kayong
Check, check, check. Ayan, kasi, ayan. Set up na natin to, set up na natin to. Ayan. Para meron kayong, ano tawag dyan, checklist. Na, goods na yan, mga ganun. So, and then, itong min-max guys, pwede nyo itong tanggalin. Nilagay ko lang yan dyan para may, ano tayo, reference tayo later on. Pag may in-add tayo na data, mag-adjust din yung min-max natin, kikita natin kaagad. Kung baka meron tayong hire na 16 years old, so hindi pwede yan. Mga ganon. Sa filter naman, by departments, ay gagawin natin yan mamaya kapag, ano na, teka, yung filter na gagawin natin is going to be based on, ang date natin is going to be hire date. Ayan, hire date yung gagamitin natin. Or day to day. Kasi active. Teka. Gagamitin natin yung ano din, termination date, tsaka i-base natin dyan kasi may active tsaka inactive tayo or treated tayo eh. Ito, total active employees, may mga ganun din tayo eh. So, set up natin yung date, yung mga filters natin. Pero yung department filter natin is, asan na ba yung department dito? Employee department. Pwede tayo mag-set up ng filter dito by creating a pivot table. Pivot table ba yung gagamitin natin? Pwede. Yan, pwede tayo mag-insert dito ng pivot table. Yan. Tapos, department. Yan, rows. Tapos, insert tayo. Gamit yung pivot table na ginawa natin. Natabunan ata ng camera ko guys. So, teka lang, i-move ko nga yung camera ko sa left side. Ayan. Dinrag ko lang yung department guys dito sa rows para lumabas siya by row. So, yung mga hindi pa marunong mag-pivot table, at least may idea kayo. And then, dito, pag click nyo yung pivot table, pwede tayo maka-insert ng slicer. Kasi kapag dito kayo nag-select guys, tapos nag-insert kayo ng slicer kaagad dito, mag-filter yung table natin. So, maglalag yan kapag sobrang taas na marami ng data. Pag nag-filter kayo, maglalag yan. So, dito na lang tayo sa pivot table magawa ng slicer. Pero meron din akong idea later na hindi pivot table tayo magre-reference. Magagawa tayo mismo ng table natin na separate para lang siya talaga sa filter. Ayan. Hindi tayo mag-dive sa guys power pivot guys Hindi tayo gagawa ng data modeling, mga ganun-ganun. Kasi nasa flat file lang naman yung data natin. So, no need ng data modeling na yan. Okay. Department. Ayan yung slicer natin na gagamitin guys sa natin. Yung natin kasi pangit siya kapag gumagalaw siya palagi guys. Pivot table natin kada natin depende sa anong length ng characters dito. Punta tayo sa pivot table options tapos tanggalin natin yung check dito sa auto fit column widths on update. So kapag ganito yung width ng column natin kapag nag-refresh tayo sa pivot natin or nag-select tayo ng different selection, hindi na siya mag-adjust ganun kasi gugulo yung setup ng mo guys, ng sheet mo or ng sheet mo kapag hindi mo yan in-off yung auto update. So in-off ko talaga yan. So, access natin to mamaya, pero lagay muna natin to dito, hindi pa yan yung tamang lalagyan niya. Department. Yung date naman, kung naka-base tayo dito sa hire date, pwede natin itong gamitin, yung hire date. Pero pwede din natin gamitin yung attrition date if tawag dyan, if active pa ba yung employee o hindi. Pero in our case, para hindi mo na complex, dito tayo sa hire date muna. Tingnan natin yung range ng hire date from 2006. Ayan. Para makita din natin yung tawag dyan, yung progress ng ng hires natin, kung ilan yung mga hire natin per year, mga ganun. Nandun na ba sa natin? Wala ta sa metrics natin, pero kapag na-filter naman natin dyan, automatic naman yun. Automatic adjust din naman yung natin, data natin. So ito muna yung kukunin natin sa filter by date natin. Gagawa lang tayo ng mga more complex filters later on. So ito, copy ko lang, tapos pwede ko lang din i-paste to beside. Ito yung filter by department. Sabihin lang natin dito sa taas filter.
by department. Ay, bakit ko tinype ulit yung department? Tapos ito, filter by date. Itong date, instead of department, tanggalin natin to. Yan. Dinrag ko lang palabas, or pwede nyo rin i-remove yun. Kukunin natin yung hire date. Yan. So, ito na yung hire date natin. Kung gusto natin may year, ayan, pwede natin yung i-expand yung ano natin data. Pero, ayaw natin yan. Gusto lang natin mag-display ng ito, years, tsaka, ay, tinanggal ko yung month. Years, tsaka months lang. Para months lang yung nasa loob dito. Hindi pala lahat ng year, ng months may, sa mga una-unang mga years. Yan. Walang hire every month. Yan. May mga ganun na guys. So, check nyo lang din randomly yung data nyo kung ano mga pangyayari dyan. Para i-expect nyo later on na hindi naman talaga kompleto ng month per each year. Ganun. Pwede kayong mag-add dito ng filter. Gagawa yan siya ng additional guys, kapag nakaselect kayo dito ng automatic yan siya gagawa ng additional dito. Parang, anong tawag nga dyan? Parang filter context. So, sa or calculation rather, sa DAX. Kung sa measure, para measure. Ganyan. Kalimutan ko ano yung term guys, pero parang ganun yung setup niya. Pwede natin to i-access yung na automatic na gawa dito. Nasa baba lang din yan. Months and years. Para kapag filter tayo by year, tsaka meron ding months dito available. Pero kapag nag-select ka ng, ayan guys, wala siyang laman kasi ito lang yung mga may laman dyan. Kung gusto niyo naman, for example, i-change muna natin yung yung tawag dito, yung format nitong natin, slicer. Andito lang yan guys sa slicer. Kung gusto niyo gumawa ng sarili nyong design, pwede nyo i-duplicate muna. Pagkatapos yung i-duplicate, gawa lang kayo ng own design, own slicer. Yan. Duplicate nyo lang. Tapos, ito na yung nagawa nyo. Nasa custom yan na section. Nasa slicer na tab. I-click nyo muna yung slicer hub before to lalabas. Kasi kapag nasa labas kayo ng, hindi active yung slicer, hindi din lalabas yung slicer na tab dito sa ribbon sa taas. Lalabas yung slicer dito kapag nakaklik kayo. So, access na natin yung ginawa natin. Ayan. So, pakita ko lang sa inyo guys. So, currently, sa design na to, kapag nag-select kayo ng 2006 na year, yung may date lang na, or yung may data lang na month, ngayon is January. As you can see, ito lang yung naka-highlight ng dark. The rest is naka-highlight ng sky blue. Ayan. So, ayaw natin ng naka-highlight ng sky blue. Kung ayaw nyong i-display yung mga wala talagang data dyan, pwede nyong i-select yung slicer nyo. Tapos, slicer settings. Sa slicer settings, pwede nyong i-hide yung items with no data para hindi nila ma-misclick yung slicers. Yan. Pagka-hide nyo dyan. Yan. So, for example, nag-select tayo ng 2006, yung January lang yung lalabas. Hindi na lalabas yung mga months na walang, walang laman na information or data sa table natin. So, kapag nag-select tayo ng 2007, yung June tsaka November lang yung pwedeng ma-select dito. Ayan. Kung gusto niyo din i-hide yung headers, guys, or yung label dito sa taas, settings lang din, display header, tanggalin nyo tong check dito para mawala yung headers dyan. So, depende na yan sa paano natin isa-set up yung visualization natin later kung gusto natin i-display yung label dito sa taas or hindi. Kasi pwede din naman tayo mag-add ng shape sa likod ng slicer natin tapos doon tayo mag-add mismo ng tawag dyan nitong tawag dyan label natin sa ating slicer. Pwede din gawin yun. So na yan, depende na yan sa trip natin later on. Okay, gawin ko muna tong dark para masyadong clear ito. Connect yan siya dyan. Na kapag ginawa nyo yung slicer guys, minsan kapag gumawa kayo nag-insert kayo ng table, ng pivot table, pa isa-isa, kung hindi nyo kinapi yung pivot table, minsan yung mga slicers nyo hindi connected yan. So, ito connected to, as you can see, kapag nag-select tayo dito, nag-change din yung slicers natin dito sa month natin kasi connected yan. Kapag hindi connected guys, and alam nyo naman na yung pivot tables nyo is only capturing the same table dito sa dataset nyo, ang gagawin nyo lang is click nyo yung slicer na yan, right click, tapos report connections.
Tapos dito nyo, i-check dito. Yan, dito nyo i-check nyo yan. Nandito yung mga pivot tables na naka-display. So, as you can see, currently, since hindi wala naman tayong ginawa sa pivot table natin kanina, nag-insert pivot table lang natin, ang pangit ng naming ng pivot table natin, naka-pivot table 3, hindi natin alam kung ano yan. Ayan. Sa table din natin, hindi ko pa to rename. Nakapangalan pa to as table 1. So, ito yung mga things, guys, na gusto natin i-change para kapag nag-reference tayo later on sa mga formula natin or sa mga report connections, nag-adjust tayo doon, alam ka agad natin kung para saan to. So, in our case, yung data natin, i-change natin to into parang master list. Ayan, master list. Pwede din data kung anong mga gusto nyo. Pwede natin data or main data. Sabihin lang natin master list. Ayan. Or HR data set, ganun. Pero master list na lang. Medyo generic. Tapos sa pivot table natin, lapit lang natin to dito. Ito, mga pivot table natin, pwede natin tong i-change yung sa pivot table analyze na section, marirename natin yung pivot table natin. So, ito is filter. Gawin ko lang siyang, lagyan ko lang ng ng prefix na P para alam ko na pivot table yan. Kasi pwede rin kayong gumawa ng connection directly to the table. So, para mas madali siyang ma-recognize sa pangalan pa lang na pivot table yan nakakonect. Gagawin ko lang, lalagyan ko lang ng P na as a starting letter or starting as prefix niya sa name niya. P underscore filter by department. Tapos ito naman is filter by date. P underscore filter by date. So, ano natin to? Yung report connections, ayan, ano naman siya, goods na. So, mas madali nang intindihin. Ito, alam mo na hindi nakakonect to sa filter by department. So, pagka-click-click mo yan, walang nangyayari dito. Oops, pindot ko yung ano. Pero kapag ni-report natin to sa department, ayan, mag-a-adjust na din to, yung departments natin na, ayan, pivot table. So, ayan yung mga gusto nyong mangyari sa buhay nyo. Kung gusto nyong i-connect yan or hindi. Dito lang kayo sa report connections. Tapos make sure na ang pivot table nyo, maganda yung naming para mas madali yung buhay nyo. Kasi kapag wala yung pangalan, naka-table 1, pivot table 1, mga ganun, hindi mo alam kung saan yan naka-reference. So, ayan yung mga best practices, guys. So, wag kayong mapagod na maglagay talaga ng names sa mga ginagawa nyong tables. Slicer din, pwede din kayong gawa ng slicer name. Meron namang name dito, ayan. Pwede nyo lagyan yan. Ito is pretty obvious naman na ganito yung name niya. Ito naman yung label na nakalagay dito. So, hindi tayo babaguhin yan for now. Okay, so okay na to. Filter. Good sa tayo dyan. So, na-set up na ito naman is, dito na tayo guys sa okay na to. Pwede rin natin to i-copy-paste na lang. Set up. Automatic naman to naka-set up na. Yan. Lagyan natin ng additional dito. Tapos frequency. Ay, hindi. Baka may mga comments ba dyan guys? Nawala yung ko guys. Hierarchy. Ayan, hierarchy. Hierarchy tawag dito guys sa ayan, years, months. Naka-hierarchy yung date mo. Yan, hierarchy. Meron ding quarter. Meron ding date kanina natin, nanggal lang natin yung date of hire mismo, yung nasa pinakababa kanina. Ayan. So, yung hierarchy, kapag dinilagay nyo dito sa rows, mag-add din yan sa mga ma-expand mo dito na data ko. So, kung meron tong days or quarters, ayan, lagyan natin yan ng quarters dito sa gitna. Ayan, quarter muna before month. Ayan. Yan yung mga mangyayari dyan. Pero unless kung gusto nyo makita by quarter, add nyo lang yung quarter para lalabas ka agad yung dito. Since na-create na to, hindi nyo na kailangan mag-add pa ng quarter dito. Sa slicer nyo, pag create nyo ng slicer, nandito na yan kaagad. Kasi ina-access nyo lang yung available fields dito sa na na-create na or existing na dito. So not necessarily na i-add nyo pa dito sa pivot table yan. Pero kung gusto nyo naman makita yung individual talaga nila, numbers or data nila, yan, lagay nyo para kitang-kita nyo sa pivot table. Kasi minsan gusto nating i-verify mismo na naka-table view siya before natin i-confirm na i-confirm muna natin sa table yung data before natin gawin dun sa visualization natin. So may mga ganun na practices din. Okay,
Baba lang natin to. Para magka-ano sila dito. So, ganyan na yung setup natin, guys. So, if we are going to create this, create the counting, hindi tayo gagamit ng pivot table, ha? Madali lang to sa pivot table kasi insert mo na lang yung count. Katulad nito. Insert mo na lang to, ilang count ba to sa departments? Insert mo lang yung values, tapos ma-change mo na yung calculation dito based on sum, based on count, ganyan. Madali na lang yan. Pero gusto ko lang gumamit ng formula. So, nasa ano na din yan, sa'yo na din yan kung gusto mo mag-pivot table lang. So, in this case, gusto ko lang maggawa ng formula. So, ngayon, so first setup natin, gagawin natin using simple na formula lang, yung mga countifs, mga ganun. Hindi mo na natin gagawin yung dynamic array na formula or yung mga lambda formulas. Okay? Later on na yun. Para makasabay yung mga baguhan pa lang. So, ang formula na gagamitan natin para makount natin yung total employees, hindi muna natin i-connect to sa slicer, ha? Yan. Count muna natin. Ang gagawin natin na formula, gagamitin natin is countifs. Wag na kayong gumamit ng countif, guys. Kasi in case na mag-change naman yung, mag-a-add pa kayo ng criteria sa sa formula nyo, kailangan nyo ng countif. So, countifs na lang kayo. So, una pa lang, countifs nyo na lang kaagad. Para alam mo na kaagad na multiple criteria yung i-accept mo. In case, pwede naman one criteria lang kahit countifs yung gamitin mo. Ayan. So, count lang natin yung total employees natin. Hindi pa natin to i-connect sa filter natin. So, para ma-count natin yung total employees natin, pwede natin i-count yung, pwede natin lagyan ng dalawang criteria para just to make sure. Baka may employee name dito na mali pala yung lagay na naka-blank lang. Yan. Baka hindi na tama ng lagay dito. So, may mga ganun na pangyayari. Yung mga data na kailangan mo pang i-clean. Yan. Highlight lang natin yung employee, control space para malagay siya dito sa first criteria natin. And then, zoom in ko lang. Comma. And then, ano yung criteria natin sa employee name? As long as hindi siya blank. So, para ma-count natin yung hindi blank na employee name, ang gagawin lang natin is apostrophe, ganyan, quotation marks, double quotation marks. Tapos, less than and greater than symbol, tapos quotation marks ulit. So, in-enclose lang natin sa less than and greater than symbol yung, sa quotation marks yung greater than, less than and greater than symbol natin para sabihin niyang, ayaw ko yung wala. Ayaw kong i-count yung mga blanks. Yung may value lang yung i-count ko. Yan yon. So, ang next naman natin is yung hire date naman. Hire date. So, para at least meron tayong dalawang criteria bago niya talaga i-count na employee yan. So, hire date, ganun na din yung gagawin natin. Yan. Less than or greater than. Yan. So, lahat ng entries dito ngayon is i-count niya kapag may laman yung employee name and may laman yung date of hire. So, kapag isa dyan, kapag for example, yung employee name may laman pero walang laman yung date of hire, hindi niya i-count yan. Okay? Pero kapag need talaga na may laman yung dalawang columns before niya i-count. Pag isa sa columns na yan walang laman, kahit may laman yung isa, hindi niya i-count. So, yun lang. Yun yung total employees natin. So, hindi pa yan connected sa hindi pa yan connected sa ito filter natin. Walang nangyayari dyan. Ayan. So, next is active employees naman. So, active employees, pwede natin itong i-copy. Copy lang natin yung formula. Pwede nyo i-control D, pwede nyo i-control C, control V. Ayan, pwede control D din. Ayan, kasi copy down lang yan, control D. One of the most common, shortcut keys. So, kapag gusto mo lang i-copy yung nasa taas, control D lang. Kapag gusto mo lang i-fill din, ganyan. Ayan, gusto mo i-copy ito, pababa sa lahat, control D lang din yan. Ayan. Pero beware lang sa control D kasi kapag meron niyang filters, meron naka-hide yan, example ganyan, pag control D mo, ayan, nasasama yung naka-hide. And for example, hindi mo gusto, hindi mo yan pwedeng gawin. So, ang pwede mong gawin kapag meron naka-hide dyan, tagalin ko muna to, tapos gusto mo lang ilagay yan dito sa first and last, tapos hindi mo isasama yung mga naka-hide, ang gagawin mo lang dyan is i-highlight mo yan, gamit ka ng, i-click mo dito or pindot mo yung F2. F2
na shortcut keys, F2 sa keyboard mo guys, hindi yung F+2. F2 talaga. Is, i-access niya yung formula bar. So, pagka F2 mo, ayan, ma-access niya yung formula or formula bar. Pwede mo din i-click yung formula bar. Tapos, ang pindutin mo is Control Enter. Hindi Enter lang ha, dapat may Control para i-apply niya sa lahat ng mga visible cells only. So, pagka Control Enter mo dyan, makakopy niya yung formula dito sa taas at saka sa baba. Pero, yung mga naka-hidden, ay, bakit nakopy to? Teka. Pag sa filter pala to nag-effect guys. Teka lang, filter tayo. Filter tayo ng... Dapat hindi yung nagka-copy guys ha. Medyo may palpak tayo na pangyayari doon. Ayan. Sa filter to nag-work. Ayan. Pag control, ayan. Control, enter. Ay, tama nga. Control, enter. Baka ina-access niya as a table eh. Ay, mali. Ano ba yung last natin? Tingnan muna yung last, employee satisfaction. So, from total employees, employee satisfaction. Ayan. So, control. Meron pa mga palpak tayo nangyari guys kaya live kasi. Ayan, control enter. Tapos, tingnan natin. Ayan. So, hindi na nasasali yung yung data na naka-hide. Pero nag-work lang yun kapag filter. Okay? Hinide lang kasi natin yun kanina dito. Minamadali ko lang, hindi ko na-access yung filter eh. So, ayan yung mga things na kailangan yung tandaan. And then, ito, kakopy ko lang kasi same lang naman to ng formula. Pero may additional criteria tayo which is kung natag pa siya as active employee. So, additional criteria tayo dito. Nag-add lang ako ng comma para sa additional criteria which is criteria number 3. So, punta tayo sa dataset. Zoom in ko lang. Tapos, hanapin natin yung active or inactive. Ito. Highlight lang natin to. Tingnan muna natin yung filter. Ay, hindi natin matignan kasi naka-access tayo sa formula. Pero, as long as tag siya as active, yun yung i-count niya. So, comma. So, sa criteria range, yun yung employment status. Sa criteria 3, anong status yung i-count natin? Yung active na status. So, lagay lang natin. So, instead of less than and greater than, ang lalagay natin sa loob ng quotation marks natin is yung word na active. Sa countifs, guys, hindi ito case sensitive. Okay? Non-case sensitive ang countifs na formula. So, either i-capitalize mo yan lahat, or i-lowercase, or i-proper casing, i-count niya pa rin yan basta same spelling. Okay? Pero, para mas malinis, dapat same lang din yung natin na casing. So, in this case, yung active na word is capital yung first letter. So, yun din yung gagawin natin. So, lalagay natin sa loob ng quotation marks ang word na active. Capital A, active, ayan. Ayan lang. Tapos, pwede natin yung i-enter. Ang i-count niya lang dito is yung employment name na hindi blank, na yung date of hire is hindi din blank, na yung employment status is active. So, yun yung dyan guys, COUNTIF. So, ang explanation ng COUNTIFs guys is para ka lang nagma-manual filter niyan. Pero kina-count niya. So, parang ganito yung ginawa mo dyan guys. Punta ka sa employee names kasi ito yung first na criteria natin. Ayan. Wala naman tong blanks pero try lang natin lagyan ng blank. Ayan. Meron tayong isang blank na data. Yan sa na pala natin guys, sa date of birth natin is hindi natin nalagyan ng error handling. Wala pa yung error handling. So, pwede natin yan lagyan next na pag blank yung date of birth, edi blank din to. Pero ngayon wala pa yung error handling. Okay, so papakita ko lang sa iyo anong nangyayari sa likod ng COUNTIFs function. Ganito din yung sa SUMIFs na function at saka filter function. So, ito basically yung nangyayari dyan. So, yung mga intermediate users, advanced users, syempre alam nyo na to. Pero sa mga beginner, para masabayan nyo kung ano ba yung purpose, ano yung behind the scenes nitong COUNTIF formula. So, ang nangyayari dyan, yung first natin na column is employee name. Yun yung i-access natin later. Ay, mamaya. Yung second is date of hire. Yung third is employment status. Tapos ito yung ginamit natin sa filter. So, ayan. So, para lumabas tong filter na mga buttons, guys, kapag naka-table yan, punta lang kayo sa table designs, tapos click uncheck or untick nyo yung filter dito. Ayan. Check nyo lang para lumabas yung filter. So, kahit saan kayo sa loob ng guys, table, basta nasa loob kayo ng table naka-click, pag click nyo dyan, doon talaga yan mag-filter sa taas. Okay, so, first na nangyayari sa COUNTIFs formula is employee name. Tapos, tinatanggal niya yung blank dito. Ayan.
Ayan. Yan yung first na nangyayari dyan sa formula natin. Ito. Dito na section. Yan yung first. Sa employee name, tinanggal natin yung blanks. Ito kasi yung pangtanggal ng blanks. Letter than. Tapos, pumunta tayo sa, ano ba yung next? Date of hire na blank din. So, tatanggalin din natin yung blank sa date of hire. Date of hire. Pero I think, ano na to? Wala tong blank dito. So, wala ang blank sa date of hires, pero basically, finilter out natin yung blanks dapat dito. So, for example, meron tayong blanks dito. Ayan, sa taas. Isa. Ayan. Pinilter out niya yung blanks dyan. Ayan. So, dalawang filter na nangyayari. Kasi pangalawang criteria rin. So, yung first filter, ito yung second filter. Pang third filter natin is active. So, punta tayo sa employment status, filter tayo, select lang natin yung active. So, gusto natin makita yung active lang. So, if you notice, tatlo yung filter na ginawa natin, yun tatlo din yung ginawang criteria natin dito sa COUNTIFs natin. Yun yung basically yung nasa likod or back end ng COUNTIFs function. Tapos yung mga naka-display dito, yan lang yung i-count niya. So for example, i-highlight natin tong buong columns na naka-display. Meron tayong 206 dito na active employees kasi naka-filter tayo sa active employees. Pagtingin natin dito sa active employees, as you can see, meron tayong 206. So yun lang din yung dinidisplay niya dito pag-count niya. So, ganun lang guys, ganun lang yung pag-isip mo sa COUNTIFs formula. Isipin mo lang ano yung mga columns na i-filter mo at saka ano yung ilalagay mo dito sa criteria. Kung gusto mong i-count lang yung blank, edi ganyan lang. Tanggalin mo yung greater than less than, lagay mo lang yung quotation mark kasi yan yung blank ang meaning dyan. Pag-search mo yan, ano mo yan, i-apply mo yan sa ano mo. So, yung mga blanks lang yung i-count niya, basically. So, yun lang yung ano yan, easiest explanation sa COUNTIFs, guys. Para ka lang nag-filter dito. Ganyan. So, tanggalin ko lang yung ano, tapos control Z ko lang. Balik lang natin yung data natin, tapos tanggalin ko lang yung filter. Tanggalin ko lang yung blank dito na in-add natin. Yan, so, meron tayong 207 na active employees. Sa attrition naman, is ito yung, this is going to be, ito, dito sa attrition natin. Yung mga hindi active na dito. So, pag natag siya as hindi active, so basically, meron na tayong i-modify dito, same pa rin yung formula. Ang i-modify na lang natin dito is yung last na filter. So, instead of active, gusto natin yung hindi active. Yung ganon yung gusto natin mangyari. So, para mangyari yun, guys, instead of saying na gusto nating i-count yung ito, terminated cost, tsaka voluntary terminated, yung gusto natin i-count. Since tatlo lang naman to dito, kapag gusto lang naman natin i-unselect yung active na word, so para hindi niya kayo magta-type ng terminated for cost, tsaka voluntarily terminated, ang gagawin na natin, if hindi siya active, katulad ng ginawa natin dito, i-deselect lang natin yung active sa COUNTIFs formula natin. So, para ma-deselect yung word na active, ang gagawin lang natin, lalagyan natin ng less than tsaka greater than symbol before sa active na word. It means, i-exclude natin yung mga nakatag as active sa ating filter or sa COUNTIFs natin na filter. So, enter natin dyan. So, try natin check yung tignan natin. Tignan natin yung active. So, highlight natin. Ito, 104 yung count niya. Yung sa COUNTIFs natin, 104 din yung attrition. So, yun yung mga para-paraan dyan para sumimple yung buhay mo. So, hindi na tayo nag-type ng maraming formula. Kinapipaste lang natin yung formula from total employees. Napunta tayo sa active employees. Napunta tayo sa attrition. Tapos, ang attrition rate naman is i-divide lang natin tong attrition sa total employees natin. So, para makuha natin yung percent ng attrition rate natin or yung ilan ba yung umalis sa company. Ayan. So, ang formula dyan is equals attrition divide total employees. So, which means meron tayong 33% attrition. So, 33% na na-hire natin is umalis. Ayun. Tapos, pwede natin itong gawing lagyan ng if error function para if mag-divided by 0 siya, mag-error kasi yan, magiging div. Magiging ganito siya kapag 0, guys. Ay, hindi. Dito, divided by 0 dito. Ayan. Div, kapag nag-filter tayo later on, tapos may 0 na date na dyan, kapag kasama yung filter natin dito sa kasama na yung mga filters natin dito sa formula natin dito, edi, magdi-div yan. Ayaw natin malagay yung div. Kapag nag-div siya, gusto lang natin maglagay siya ng no data, ganun. Or
blank, mga ganun. So, pwede tayong maglagay dito sa formula natin ng if error. Tapos, ang value natin is yung result ng H, yung attrition, saka total employees natin. Para mas maganda guys, yung attrition saka ano ng mga data natin dito, pwede natin tong gawa ng pangalan. Okay? Pero gawin natin yan pagkatapos na natin mabuo tong 5. So, if error, ano ano lalabas kapag error? Sabihin natin no data. Yan. So, nilagay lang natin sa loob ng, kapag naglalagay kayo ng mga words or sentences, guys, sa loob ng formula or string, basically string yan, kapag may background kayo sa programming, kapag naglalagay kayo ng string or words, dapat naka-enclose yan sa double quotes or double quotation mark para ma-read ng Excel as string or text. Okay, tapos i-close na natin dito. So, kapag nag-error yan, lagay natin yung 0 dito, sabihin niyang no data. Ayan. So, yan yung isang error handling na in-apply natin dito sa current setup natin. And then, employee satisfaction is basically parang average lang to kasi yung employee satisfaction is going to be 1 hanggang 5, yung rating yan. So, i-average lang natin to. Pwede natin tong i-weighted average actually, pero hindi pala, kasi isang ano lang to. Isang ano lang kasi, sa axis lang, so no need na tayo mag-weighted average. Pero kung gusto natin maglagay ng 5, 4, 3, 2, 1 na pa-count, tapos i-average natin yon, pwede natin yung i-weighted average. So in this case, hindi muna tayo mag-weighted average. Okay? Ano lang tayo? Normal average lang tayo. Natin. Apet ka lang, kapag normal ata to, parang 3 ata to Ayan. Tapos, lagay natin tatanggalin lang natin yung mga decimal. So, ito lang, pindutin lang natin dito. Or pwede nyo lang mag-filter dito, mag-format cell. Tapos, yung number. Tapos, ito. Decimal places, kung ilan kung gusto nyo. Ayan. Lagyan lang natin ng 1 decimal place. Ayan, 3.9. Tapos, i-change lang natin yan soon into weighted average para mas tama yung pag-average niya. Pero in this case, ganito lang muna yung i-display natin. So kung gusto niyo maglagay din ng error handling, if error na lang din, tapos yung value is going to be yung formula mo, tapos sa value if error, so value if error na parameter or argument, it's going to be no data lang din. Lagay natin, ayan. Close. So ganun lang kasimple. So as what I mentioned earlier, mas maganda kung lagyan mo to ng pangalan, yung cell mismo na nilagyan natin dito para mas madaling i-reference mamaya. Para pag sabi natin na total employees, ayan, pag sabi natin ng ganyan, lalabas ka agad yung number ng total employees. So hindi na natin kailangan ng equals. Hanapin pa natin dito, asan yun si total employees dito. Ayan. Ang gagawin lang natin is i-click natin yung cell. Pwede kayong mag-right click tapos define name. Lagay nyo dito yung name ng ng cell na yan. So sabihin natin total employees. Hindi pwede maglagay ng space guys sa name nyo. So, usually, yung Excel, naglalagay siya kagad ng underscore kapag may mga space dyan. So, pwede nyo naman ito i-rename. Sabihin mo lang employees, ganyan. Or employees, ganyan. Pero mas maganda kapag, ganoon talaga, total employees. So, madalas guys, in small letter ko lang yan lahat para, para mas madali kong i-type mamaya. Kasi kapag nagta-type ako ng formula, lalo na kapag indirect, tapos doon ako sa data validation naglalagay, kailangan din not sure if na-accept siya ng magkaibang case, if case sensitive siya or not. But just to make sure, letter lang yung ginagawa ko palagi para mas madali. So, total employees. Ayan. So, pwedeng ganito yung gawin nyo guys So, it refers to settings na sheet. Tapos, ito yung column H. Tapos, ito yung row 6. So, dito siya nakatutok. Pwede yan. Okay nyo yan. Pag okay nyo dyan, lalabas yan dito sa formula tapos name manager. Pero isang way din para hindi na kayo ganito, click nyo lang yung cell tapos dito lagay nyo yung pangalan. So dito na kayo mag-total employees. Enter. Ayan. Tapos pagpunta nyo sa name manager, ayan, nandito na si total employees. Pwede nyo itong i-edit. Pag gusto nyo i-edit yung pangalan, ayaw nyo yung total employees na word, change nyo lang anytime. Tapos pwede din i-change yung i-reference niya dito. And then, you could also access the list of names. Nandito lang yan nandito. So, punta ka lang dito, drop down, nandito na kaagad.
Pag, for example, ganyan, nandito ka sa dito, tapos pag gusto mo pumunta sa total employee na name range, click nyo lang. Ayan, dire-direct kayo kaagad dito. So pag sabi nyo dito din na equals total employees, lalabas din yan sa IntelliSense. Autofill na lang yan. Click nyo yung nag-pop up or pindutin nyo yung tab. Ayan. Pag enter nyo, lalabas na din yung value na naka-reference dito. So, yun din yung isa sa mga paraan para mas mapabilis yung buhay nyo kapag okay na yung setup nyo. So, i-set up nyo muna, tapos tsaka nyo lagyan ng mga pangalan. Ito, lagyan natin ng active employees. Tapos ito, attrition. Ay, mali. Attrition. Ano ba yun? Mali ang spelling. Teka lang. Punta natin sa name manager. Baka marami na sila. O, tanggalin natin to si attrition. Delete natin yan. Ito si attrition. Nanta natin. Attrition. Yan, tama naman. Si attrition rate. Ito. Attrition rate. Tapos employee satisfaction. Employee satisfaction. So, as you notice guys, word by word ko talaga, hindi ko talaga siya shortcut na, ayan, si letter A lang siya, ayan, si letter B lang siya. Para, kung merong iba mang magtingin ng ng dashboard mo or ipapasa mo na to sa ka-team, sa mga subordinates mo, kung gusto nilang kung need mo ng, for example, supervisor ka na, manager ka na, sasabihin mo na, modify mo to. Ganyan, madali na lang nilang maintindihan kasi yung naming convention mo, clean. Yan. Meron tayong mga ganyan na buhay-buhay. So, same lang so gagawin natin sa mail. Medyo papabilisan ko na lang to. So, pwede natin tong i-copy din. Copy ko na lang dito. Tapos, lagyan ko na lang to ng mail. MF dito. Nasa MF naman tayo dito. Tapos, ito is kapag M. Tapos, text. Ano ba to? Sucks. Bakit ayaw niya sa M? Tingnan ko muna ha, bakit ayaw niya. May space pala yung M. Ito guys, ito yung mga kailangan natin i-clean. Ayan. May space yung after sa M guys. So, pwede natin tong mag-add lang tayo ng column na isa para pang-clean lang. Sabihin lang natin trim. Ayan. Pero mas maganda guys kapag merong ibang mga white spaces na hindi natatanggal ng trim pero natatanggal siya ng clean. So, sabihin natin clean. Tapos sa loob ng clean, pagsalagay pa rin tayo ng trim para matanggal yung extra space. Tapos tsaka natin i-click yung column na yan. So, kasi naka-table na to, automatic na siya apply ng formula sa lahat ng column. So, pwede nyo rin to idaan sa Power Query. Nakadepende rin yan sa'yo. So, maliit lang naman yung data natin. Tapos, isang beses lang naman natin to gagawin. So, pwede natin to gawin dito. So, ito na yung clean data natin. Pwede na ito i-copy. Ayan. So, tapos i-paste values natin dito. Paste. Ayan. Paste 1 to 3 or Control-Shift-V. Tapos, tanggalin na lang natin yung in-add natin na column. Tignan natin yung M. Ayan. So, as you can see, goods na siya. Wala siyang space. So, yun yung isa sa mga things guys nga. Beware. Bakit hindi mo nakakount? Tama naman kasi pala na may space. Ayan. So, i-clean nyo lang. As you can see, goods na siya. Female naman natin is F. Kinapin ko lang yung formula sa taas. Pinalitan ko lang yung letters. So, ito yung MF. So, 311 yung total. Tama naman sa total employees natin which is 311. So, kung gusto nyo mag-add ng sum dito, total. Total. Pwede lang kayo ang shortcut lang para matotal niya kapag wala namang space dyan, wala namang ganito, wala namang number dito na kailangan nyong i-access. Kapag magkatabi lang sila, kahit gano'n pa yan karami, pindutin mo lang is Alt equal sign. Yung katabi ng backspace mo. Yung equals, ayan. Alt equal, tapos automatic na yan, gagawa ng sum formula para sa'yo, tapos, ayan. So, ito, pwede naman natin itong pangalanan din ng male, tapos ito, female. Pwede nyo rin dagdagan ng, guys, parang prefix. Sasabihin na lang natin itong, instead of male and female lang, sasabihin na lang natin gender, male, gender, female, ayan. So, gender, underscore female, tapos male naman, gender underscore male. Ayan, para mas magamit pa natin later on ang male tsaka female na word sa ating dynamic array na function. Okay, so pagka ganito mo guys, pwede mong sabihin nga, equals gender, male, plus, ayan, space ko, control space ko.
plus gender, ayan, gender female plus gender male, pwede mong gawin yan, pwede mo nang isum. Sum, gender female plus gender male. Ayan, yan yung isa sa mga, ano guys, sa mga advantages. Madali lang i-reference. Kahit saang sheet ka pa napunta, hindi mo na kailangan for example, nandito ka pa na sheet, hindi mo na kailangan bumisita pa dito. Tapos i-click to. Sabihin mo na lang, kasi alam mo na yung name, madali lang i-reference. Sa age group naman, pwede tayo dito mag-add ng helper function. Pwede din tayong manual talaga na if ganito siya, dito, if ganito, dalawang greater than, meron tayong greater than symbol, meron din tayong less than symbol para sa in-between natin. Pwede natin ganunin, pwede natin mag-add tayo dito, tapos mag-look up na lang tayo. Ang gagawin na natin is, yun, greater than tsaka less than lang yung gagawin natin. Para count ifs pa lang yung gagamitin natin. So, lahat ng gagawin natin ngayon is basically count ifs. So, isi-show ko lang sa inyo paano, same lang yung formula na ginamit natin sa first natin na formula ito. Para palagi siyang may verification kung may data ba yan. Ang gagawin natin is, if ang age is less than 30, or greater than 18, greater than or equals to 18 pala. So, yan, make sure na alam mo yung difference ng greater than versus greater than and equal. Dapat alam mo yung difference niyan. Kasi yung greater than, kapag naglagay ka ng 18, greater than 18 means magsa-start siya sa 19 na pataas. Pero kapag sinabi mong greater than or equals to 18, it means 18 pataas. Ayan, yan yung difference, guys. Okay, so pumunta tayo dito sa age natin. Highlight na natin yung age. Tapos sabihin na natin dito, comma, greater than or equals to, lagay agad natin dito, 18. So, nilagay natin ang symbol sa string. Ayan, nilagay natin sa loob kasi yan yung ina-accept ng COUNTIFs function. Pero sa if na formula, guys, yung if lang na formula, nasa labas yung niyan. Nasa labas lang to. Ayan, nakaganito yan. Ayan, nakaganito. Wala sa loob ng yan, quotation mark. So, yan yung mga difference, guys, ha. Sa COUNTIFs, kailangan mo talaga ipasok yan sa loob. Kung gusto mo namang gumamit ng cell reference dito, lalagay ka dyan ng and symbol or ampersand symbol para makoncatenate mo yung para lang siyang ding ginawa mong ganyan. Pag meron ka ditong cell reference na 18, na-click ka dito, for example, ito yung 18 na cell, yan, para siyang ganyan, mukha niya. Pero in this case, i-hardcode lang natin yung 18. At, tapos, same lang din yung gagawin natin sa age na para hindi natin makount yung more than 30. So, highlight lang natin ulit, and then less than or equal to 30. Ayan. So, meron tayong greater than and equals to 18, and then less than or equals to 30 para in between those age na yung makakount natin. Okay, so enter. So, wala tayong 30 kasi yung minimum natin is 32 na age. So, that's why 0 yan. So, ito, pwede natin to, later on ha, natin to, gagawin natin tong dynamic para pag nag-change tayo ng age group, automatic din siya mag-change yung hindi natin i-change yung formula. Pero, kasi yun guys, medyo magulo na formula na sa mga beginner, hindi makakasabay. So, at least merong part tayo na pang beginner. Okay, so ito is going to be 31 and 40. Meron tayo ditong 41 and 50. 50. So, sa 51 and up naman, tatanggalin na natin yung less than na part kasi gusto lang natin sabihin greater than or equal to 51 and up. So, lahat na ng greater than dyan, sasali niya na. So, ayan yung counting natin. Try natin i-check. So, ang sum is 311 pa rin, which is same sa total employees natin. So, goods na yung natin, age group. Next is COUNTIF na naman sa production. Ayan. So, lang natin? COUNTIFs lang natin. Same lang sa ginawa natin kanina. Ayan. Highlight lang natin to. Ayan. Pero, dito, hindi natin gustong i-hardcode yung hindi natin gustong i-hardcode yung department name dito. Ayaw nating tayo dito sa natin settings. So, ayaw nating i-hardcode yung department natin na sabihin natin production. Ayan.
Kasi kapag kinopy natin to, ay, ba yan? Department, production. Bakit walang production to? May space ata to, teka lang. Ayan, may mga ano guys, may mga pahabol si ano guys, si dataset guys na mga cleaning. So clean muna natin. Same lang sa ginawa natin kanina, false clean, tapos trim, tapos click natin yung cell. Ayan. So minsan guys, meron talagang data na hindi na naki-clean gamit tong clean trim na function guys. So ang ginagawa ko na lang is kini-clean ko na lang sila one by one. Ayan. Or mag-Power Query kayo. Pag gusto niyo, pag sanay kayo sa Power Query, ayan. Clean. Ayan. So ito, copy-paste lang natin yung make sure to use space special kasi kapag Control-C, Control-V, magiging, ayan yan, mag-error yan kasi indirect. Ay, kasi, ano yung formula mo? Ano tawag dyan? Tawag dyan. Circular reference. Ayan, magiging circular reference yung formula mo. Tulad nito, na circular reference na Control-Z ko lang. Ayan, tapos, base values ko lang to. Dito, tapos tanggalin ko lang to. Na natin. Ayan, so meron na tayong na-count dito na production. So, ayaw nating gawin yan pa isa-isa, guys. Ayan, na mag-edit ka naman to ITIS, ganyan. Ang gusto lang natin, i-reference na lang natin sa cell. Dito na tayo pumindot. Ayan, para itong S6, it means ito is the production. Pwede nyo dito lagyan ng ano, kasi kapag naka-table to, mas maganda tignan din, guys. Papakita ko sa inyo kapag naka-table to. Sasabihin niya na lang na, ayan, employees by department. Sasabihin niya lang ganito, tapos pagka-apply, ma-apply mo na kaagad to sa lahat ng ano. Tanggalin ko lang tong ano dito. Wala tong spaces. Ayan. Yan yung difference kapag naka-table setup, guys. Pag hindi naman naka-table, convert ko balik to sa range. Tanggalin ko lang yung format. Ayan. So, magiging cell reference na to. Ayan. Pinutin nyo na lang. Tapos, pwede nyong i-lock yung column kasi gusto mo lang naman ma-access yung column S para kahit i-move mo yung ano mo, pag nag-copy ka dito, pag gilid, doon pa rin siya naka-reference kasi nakalock yung column. Pero ang row, hindi naman nakalock. So, kapag nag-copy ka pa baba, ayan, nag-change din pababa yung reference mo. Yun yung mga, ano dyan, pangyayari. Lagyan pa lang natin na extra column to. So, pindot lang, ayan, copy ko lang to pababa para automatic na siya mag-count. Para nag-change tayo dito ng, for example, meron tayong sales and retail, ganyan. Naging ganyan yung, instead of sales lang dito sa dataset nyo, nag-change pala into sales and retail. Ayan, automatic na din mag-change yung, ano mo, yung value nitong nasa reference mo. So, yan yung mga, ano dyan, advantages dyan. Ay. Sales, ayan. Tapos ito naman sa source, same pa rin yung gagamitin natin dito. Copy ko lang itong first part. Gagawin ng frec. Ayan. Tapos, add ko lang dito yung source. So, medyo, ano tayo guys medyo pang beginner tayo na mga buhay-buhay. So, same sa ginawa ko, pinindot ko lang to. Ayan. Makikita naman natin ulit na kung meron bang mga space ito kasi kapag may 0. Tanggalin ko lang itong settings kasi sa settings naman to kaagad naka-reference. Dito lang naman to nakalagay. Ayan. Paste ko lang ito pababa. Ayan. Meron namang numbers lahat. It means walang yung mga ano dyan. Wala yung mga weirdo yun na mga extra spaces. Ayan. So ito is 311. Ito is 311 din. So goods. So goods na yung ano natin guys. Counting natin. So yun. Ganun lang paggawa ng mga countings kapag gusto nyo gumamit ng countf function. So, ang difference ng gumagamit kayo ng formula is hindi nyo na kailangan i-refresh yung ano nyo, yung data. Unlike sa pivot table, kailangan nyo pang i-right click refresh or punta dito sa data tapos refresh all, ganyan. Kailangan nyo pang gawin yan. So yun yung isa sa mga advantage kapag formula yung gamit mo. But as you can see, medyo time consuming siya. Pero mas trip ko talaga yung formula guys kaysa sa pivot table. Ayan. So wala namang nagpipigil sa inyo mag pivot table. So, goods lang din yan. Ano pa ba? Ayan. So, yun lang ata sa live natin today. So, sinet up lang natin yung, nagkuha lang tayo ng mga metrics natin. Sinet up lang natin yung aggregation ng data natin, mga counting, ganyan. And then, naglagay lang tayo dito ng filter, pero hindi pa to working. Yung filter natin, sinet up lang natin to na ganito. At saka yung data natin is hindi pa connected sa filter natin. Ito, mga numbers is hindi pa connected. Naka-ano lang yan.
Naka-reference lang yan sa entire ano natin data. So, yan ay yung gagawin natin sa next live natin para hindi ma-overwhelmed yung mga beginner. So, yun lang ata guys. Meron ba kayong questions before tayo mag-end live? So, episode 2 natin yung yung i-modify natin yung formula nito. Gagamitin na natin yung sinasabi ko na dynamic arrays. Okay, or lambda functions. Yan, before tayo mag-end, questions guys, meron kayong mga questions dyan. Before tayo mag-end, mga 5 minutes ata. Kapag walang question after 5 minutes, edi wala. End live ka agad, no? Wala palang interested. Ayan. So ito guys, pwede nyo na itong tanggalin. Ito lang is parang checklist lang natin to. Lagay ko lang dyan para ma-visualize natin kung ano yung mga natapos na natin. No questions? No questions at all? Abangan nyo yung episode 2 guys ha. So, ayan lang. Ganito lang gagawin natin once a week. Ayan. Or twice a week. So, ano lang. Simple lang na mga by part yung gagawin natin para mas makakasunod kayo kasi kapag sobrang taas ng ano natin guys, yung ang dami ko ng para ma-explain ko din sa inyo part by part kasi medyo as you notice, as what you've noticed sa mga live ko medyo mahaba kasi ang dami kong sinasabi. Gusto ko kasi ma-explain din yung mga nangyayari sa mga formula kahit gaano ka-simple na kahit alam ko na mga viewers ko is alam na naman to. Pero meron kasi ibang mga viewers na beginner talaga or yung normal na mga basic formulas lang talaga yung alam. Mga sum, average lang yung mga alam. Hindi pa alam yung mga aggregate formulas. So, ayun. Ito guys ito yung bagong feature ni Excel. Medyo matagal na to na-release sa anong build nga yun? Insider na build. Pero hindi kasi ako insider build, enterprise build kasi ako. So, bago lang to na-release nung July lang. End of July. Excited ako sa dynamic arrays, di pa pasok sa utak ko. Maganda yung dynamic arrays talaga. Game changer yung dynamic arrays. Yun na yung ginagawa ko sa guys, sa reports na ginagawa ko ngayon or sa mga reports. Pero pag guys, pag medyo bago ka pa lang, kakalula talaga kasi ano bang nangyayari dito? Tapos ang haba ng formula mo guys. Pero at least nasa isang cell lang yung formula, hindi mo na kailangan i-drag yung formula. Nagsispill na yung formula mo kaagad. Pero at saka maganda din sa masasatisfy ka din kapag na-implement mo na one cell formula lang yung Upload sir niyan, Excel file na gamit. Yung Excel file na gamit ko diyan, naka-pin comment. Galing ito sa Kaggle. Nandyan lang yung link, so i-download nyo na lang. Free lang naman yan. Is-connect, mag-sign in lang kayo gamit yung Google account nyo tapos automatic na downloadable yung dataset na yan. So, every time na gagawa ako ng new dynamics, ganyan din ako minsan, yung tinitingnan ko, paano ko ba ginawa yun? Tapos ka-copy ko na lang yung yung mga formula ko minsan. Kasi nalilimutan ko din minsan, paano ba yun? Tinitingnan ko lang din yung mga previous live ko. Parang, paano nga i-access yung naka 2D na 2D lookup na gamit yung dynamic arrays, mga ganun. Kasi ko minsan, nalilimutan ko din minsan. So normal lang naman yan kasi kapag hindi mo yan ginagamit palagi, malilimutan mo talaga, parang gap talaga yung memory gap talaga. So babalik lang din, at least meron namang mga resources online kapag medyo mahirap din, ChatGPT, ganun. Kaso nga lang si ChatGPT na free version, hindi siya updated sa mga lambda or dynamic arrays na formula, ng mga bagong formulas kasi hanggang along year lang ata yung free version. Pero kapag naka-premium ka naman is latest version naman yung mga nakukuha niya na information. So yun din yung mga So ChatGPT lang guys kapag sobrang helpful talaga ng ChatGPT guys, pero wag niyo iasa lahat sa ChatGPT. Tapos kapag gumagawa kayo ng formula na medyo mahaba na nested formula, gawin yung part by part yung pagtanong sa ChatGPT, wag niyong iasa lahat yung entire formula sa ChatGPT. Part by part lang. For example, sabihin niyo how to average multiple columns
na na hindi adjacent, hindi next to each other. For example, mga ganun. Tapos gusto nyo pang another nested formula dyan is after averaging the data, I want to transform the data into this. So ganun lang guys, pa one by one na pagtanong sa ChatGPT para maganda yung sagot niya. Kasi pag lahat yung iba-iba yung mga sagot niya minsan. I'm just learning Lambda, especially recursive, pero di ko pa ina-apply sa work ko. Hindi ko nga yung recursive na Lambda, hindi ko pa yan ina-apply yung parang ganito kasi yan Calls, for example, Lambda. Ano ba yung lagyan ng pangalan kaagad Lambda? Nilalagay kasi yan sa tawag dyan, name manager. So, i-call mo lang din ulit. So, for example, Lambda x 1, mga ganyan. Tapos, dito pala sa x is plus 1 plus, tawag dyan, magiging infinite loop though, kung ito yung gagawin mo. So, pag walang if function, magiging infinite loop to. So, parang ganito. Tapos, for example, tawag mo sa Lambda is recursive. Ayan, recursive yung tawag mo sa Lambda na yan. So, lagay ka dito ng another x, for example. Diyan natin ilalagay si x. Ayan na lang. So, dalawang x na lalagyan natin. And then, ito, ilalagay mo to sa baka maghangtong hindi ko na lang i-apply. Ganyan. Kasi wala tong catch. Ay, mali. Dito pala. Tapos dito yung word na recursive. So, ayan. So, ito yung i-call mo na function. Tapos magre-recursive siya. Mga ganun na pangyayari. So, minsan ko lang naman na-encounter yung pagre-recursive na, recursive talaga na function na kailangan ko. Tapos, ginagawa ko na lang is, naghahanap ako ng alternative kasi minsan gumugulo yung utak ko kapag recursive. Maganda yung live mo, sir. Daming tips para easy ang Excel life mo. Ayun talaga yung goal ko, mga mababait na mga mga mababait na mga showbiz na mga anseran. Ko lang din, sinashare ko lang din yung mga hindi ko pa na-discover noon yung bago pala ako sa Excel. Tapos may mga paraan pala na kasi nag-start ako dito sa Woke Tech na page ko noong 2020 ata. Tapos feeling ko ang galing ko na noon yung alam ko noon is XLOOKUP lang. XLOOKUP lang yung pinakamalakas na alam ko. Tapos hindi ko pa alam paano mag two-way XLOOKUP nun. Or two-way XLOOKUP yung lang. Isang XLOOKUP lang, ganun. Wala pa akong alam doon ng mga dynamic arrays. Yung feeling ko, ang galing ko na nun Kasi ako yung magaling sa office namin. So, feeling ko, pwede na akong mag-tutorial. Tapos yung looking back, yung sa mga na alam ko na now, medyo mas robust na yung alam ko now, is parang buti na nga lang nag-stop muna ako ng stinap ko muna yung hindi po na ako nag-proceed nun sa pagtuturo. So, nag-continue lang ako nung 2024 na. When po ang next live mo, sir? Probably next weekend. Saturday or Sunday, nakadepende na yan. Abangan nyo na lang. Click nyo lang yung bell notification, yung mga ganun. Hindi ko alam kung ano yung mga i-click, guys. Pero kapag inano nyo naka-like kayo tapos naka-follow sa page, magno-notify ata kaagad. Pero may replay naman din tayo. So, ayun, sabayan nyo na lang yung replay in case. Tapos mas madali ata kapag nasa replay kayo kasi pwede nyong i-forward pag alam nyo yung topic na yun, ganyan. I-upload ko din to sa YouTube ko. Ang YouTube link ko is nasa page ko. Ilalagay ko na lang din sa comment section later on. Link sa YouTube, link sa TikTok. Yung TikTok ko kasi wala pang laman, guys. Yung mga shorts ko lang nilalagay ko doon. Tapos 3 lang ata yung nilagay ko doon. Bago pa lang kasi. Ilalagay ko na lang din yung community group natin, guys, na link. At nandun din yung mga group chat para kapag meron kayong question, pag may time ako, nag-answer naman ako. Meron kayong question about, wag lang yung super intense na data science ng mga statistical theory, guys, kasi hindi talaga ako magaling sa mga, guys. Kailangan ko pa din mag-aral, guys, yung mga topics na mga ganun. So, inaaral ko before ko, tawag dyan. Kung kailangan ko sa work ko, inaaral ko talaga yan. Kapag kailangan ko sa work ko. And kapag hindi kasi kailangan sa work, parang, wala akong motivation din minsan na mag-aral sa ganyan. Pero kapag, for example, ngayon guys, ang dami kong kailangan na gawin na
dashboard sa work, guys. Kasi buong department gagawin ko ng dashboard. So, ang plan ko is, sa Excel ko muna gagawin yung dashboard per department sa kanilang own tracker or own sheet. And then after that, yung long-term plan ko is to migrate everything sa Power BI para nandun na lahat ng tabs. Yan. And yung sa short-term solution ko naman para magawan ka agad sila ng ng dashboard kasi mas mabilis ako gumawa ng dashboard sa Excel. Kaya kaya kong gawin kapag nakaset na kaagad yung kapag meron ng outlined metrics na kailangan i-display, yung mas matatagalan pa ako sa pag kaka-chart ko sa pag-visualize ko kasi gusto ko maganda talaga yung visualization. Kasi gusto ko malinis, gusto ko maganda and dynamic yung dashboard. Tapos, alam ko naman paano gawin sa simple formula pero ginagawa ko talagang dynamic arrays. Yung mga lambda function, guys, kasi gusto ko talaga i-practice yung lambda functions ko. Master Gidya. Japet. Basta Japet. Si Japet, guys, nung college pa ako, tagal ko ng college, guys, pero hindi ako graduate, guys, hanggang 4th year lang talaga ako, guys. Ang course ko first is information technology, tapos napunta ako sa computer science kasi hindi na ako ina-accept ng information technology na department. So sa ComSci na course, yung nag-accept lang sa akin. Same school lang, Negros Oriental State University, dito sa Dumaguete. Yun, pero hindi ako graduate, guys, pero ang plan ko talaga is i-continue yung degree ko through ETIAP. Yung ETIAP, guys, is para siyang continuing education na kapag meron kang 5 years na relevant work experience, hindi yan kailangan na 5 years in one company. Accumulated experience yan. So, kung ano yung work mo na relevant sa course mo, pwede mong i-take yan na course. And then, they will check if kailangan mong mag-take ng 1 sem lang or 6 months or 1 year. Pero ang alam ko 1 year max ata yung tapos makaka-graduate ka na. Hindi ka na kailangan bumalik sa college. Pa rin, yung degree mo is considered as bachelor's degree pa rin. Kaya yung nag-inquire ako last time kasi nung wala pa akong baby. Kasi may pera pa ako nun. Pero nagka-baby kasi ako. So, ayan. Ang hinihingi kasi nila na pera doon is, sa tuition is 40, mag-prepare ka ng 40 to 90,000. Hindi ko na alam kung magkano ngayon, pero 2022 yung last ko na pag-inquire noon 2022. So, 40,000 to 90,000. Tapos, ang liit pa ng sahod ko noon. Pero ngayon, medyo nakakapag naman tayo sa sahod natin. Medyo gumanda yung sahod natin. So, ayun. Ako po, sir, mag-aral ulit through ETIAP. Guys, tuloy ko. Si Japet, guys, yung nag-comment. Japet Rocamora Pagarigan. Kasama ko yan noon, guys, classmate ko yan noon sa information technology ko na course. And then, kasama ko din yan sa school paper. Kasi, nakasali ako noon sa school paper yung role ko doon, kami ni Japet, is web master. Basically, taga-maintain ng website namin, ng school paper namin, taga-maintain ng mga computer namin dun sa office. At ayun. Pero meron kaming senior namin, yun yung nagtuturo sa amin. Hindi naman ako magaling sa programming. Lalo na ngayon, hindi na ako nag-web development. Pero may experience naman ako, pero sobrang outdated na. Kasi ngayon, dami ng frameworks ngayon, hindi ko na alam yung mga Docker, yung mga ano pang mga frameworks yan. Ang alam ko lang, guys, is jQuery, SQL nga na ako. Hindi na ako masyadong magaling sa SQL, pero at least madali ko na siyang maintindihan kung i-refresh ko lang ulit yung mga topics. Pero kapag may basic understanding ka na sa programming, guys, itong Excel, sobrang dali na lang tayo sa'yo. Thank you, Coach. Hindi ako Coach Maze. Normal ako. Nagtuturo-turo lang, pero hindi naman ako Coach. Mern din, magaling niya. Mern, ano nga yung Mern? Ano nga yung React yung R niyan di ba? Tapos Node.js. E is, ano yan?
napag-search ko yan noon kasi nung 2020 ata, nung pag-start ng pandemic, kailangan namin i-migrate yung mga exams namin online kasi nag-work ako sa recruitment as yung main role ko is test administrator. Tapos part-time lang ako doon ng paggagawa ng mga reports, guys. So, nagpapasikat na ako sa manager ko para kaya ko itong gumawa ng mga reports ng mga ganito. Ganun lang ginawa ko, guys, para napunta ako sa data analytics field, guys, or na job. Recruiter, ako nagsimula. Tapos nagpapasikat-pasikat lang sa manager na, meron akong, hindi siya nag-ask ng mga sa akin, guys, ng mga reports. Gumagawa-gawa lang ako, guys. Pag may extra time ako, yun. For example, meron ka extra time before ka mag-out. Yan, kang 1 hour, tapos libre ka na. Ayan, gawa ng report na hindi hiningi sa'yo. Pero nakikita ko kasi yung mga nagre-report sila during yung weekly meeting, mga ganyan. Meron sila mga report na sinasabi, ganyan-ganyan. Tapos sila yung gumagawa. Tapos tinitignan ko yung saan nila sinustore yung report na. Tapos ang sobrang manual naman ito, mga ganun. So, ayun. Hindi ko sinabi na gumawa ako ng ganitong report. Gumawa ako ng mga demographics report, na dashboard. Wala akong sinabihan na ganyan, guys. Sinabi ko na lang sa manager ko nung meron na akong dashboard na nagawa. Kahit simple lang yung na dashboard, mga 4 na charts lang yung nandun. Number of employees, number of attrition this week, mga ganun lang. Pero kapag binase ko lang din kasi sa mga dinidiscuss namin sa team meeting namin, at least relevant siya na information, and then sinasabi ko lang sa kanila na itong data na to is automated na, kumakapture na siya ng database sa data from the tracker na meron kami, which is an Excel file. Excel file lang lahat yung tracker namin, guys. Nung nag-reports analyst na ako, kasi na-promote ako sa reports analyst na position noong 2021 ata. Ayan. Pero mas malaki kasi yung scope nung na-promote ako, guys. Hindi na one site lang, kasi noon one site lang. Nung naging reports analyst ako, global site na. So lahat ng site ng BPO na pinagtatrabahuan ko. US, na maraming sites sa US. Philippines, 3 sites sa Philippines. Latin America, merong 3 sites din. So sobrang dami. Ang daming tracker. Tapos yung mga tracker nasa Excel file lang. Tapos yung, yung data warehousing naman namin. Meron naman kaming talagang server. Pero wala akong access. So, ang ginagawa ko, pinipm ko pa yung isang tawag dyan, reports analyst na merong access doon sa server namin para kumuha ng data na ganito. Ito yung mga data na gusto kong kunin sa server directly. So, siya na lang yung kumuha ng data sa Excel file, tapos sinare na lang niya yung Excel file sa akin. So, hindi talaga real-time connection yung data ko, pero galing sa SQL Server. Tapos, galing sa SQL Server. Yun yung mga nangyayari, guys. So, gagawin mo lang talaga lahat ng guys, available sa'yo. Yun lang talaga yung i-use mo kasi ayaw na lang i-share kahit read access lang sana yung gusto ko para ako na lang mag-query-query. Yun. So, mga ganun na. Kasi meron kasi mga sensitive data din na hindi pwedeng i-share, pero meron naman akong mga data na, kasi yung, meron kaming ginagamit na CRM tool, which is yung SuccessFactors, which is makaka-download ka rin naman ng data doon na confidential kasi meron na akong access. Pero hindi talaga siya direct to server na connection or query. Download to Excel file. Ganun pa. So, yun yung mga constraint ko noon, guys. Lang talaga, kaya medyo nahasa din ako sa Excel. Tapos, kailangan mo talaga kung gusto mo talagang mapadali yung buhay mo, kailangan mong aralin yung Power Query. Sabi ko kanina, guys, na mag-end live na ako, guys. No? Ang dami ko pang sinishare. Hindi pa kasi kayo nawala eh. Pero bumaba na yung viewers ko, edi mag-end live na tayo. Malaki ang tulong ng mga webinars na ganito, sir. Kaya, I'm glad na nakakatulong din naman. At least na lang din, nag-share lang din ako. Showbiz na mga answers. So, ayun guys, kung pag meron kayong question guys, yung next live natin will be, hopefully makakapag-live tayo tomorrow kung may time tayo, pero parang aalis ka ata kami bukas. Pero every week, I will make sure na makakapag-live tayo. Sunday or Saturday, nandyan lang yan. Abang lang kayo, like or follow my page lang para
ma-notify kayo. Pak! Kung ayaw nyo i-follow, pwede lang din. Check nyo na lang yung page in case. YouTube din, YouTube ko din, ilalagay ko sa comment section mamaya yung link ng YouTube ko. Pero nasa page ko din yung link ng YouTube ko. Nag-post ata ako few days ago nung nag-upload ako ng kaka-upload ko lang din kasi ng lahat ng live ko, in-upload ko lang din sa YouTube. So mga ganun na pangyayari. So thank you in advance. Welcome po. Yun lang ata. See you on my next live, guys. Sundan nyo lang yung series natin para makagawa din kayo ng sarili nyo. Yung link ng dataset natin nasa comment section nakapin. Yung galing from Kaggle na dataset, yan yung ginagamit natin. So, sundin nyo lang din ano yung mga kinlin natin kanina. Naglagay tayo ng age, kinlin natin yung sex na column, tapos ito ding department kasi merong mga extra spaces yung ibang selection. So, yun yung mga nililinis-linis natin. Pero kapag meron kayong mga magagaling na magagaling na data engineering team, malinis na yan pag-download nyo guys or pag-query nyo dun sa server guys, malinis na yan. Pag maganda yung pipeline ng data engineering team. Pero kapag wala kayong data engineering team guys, tapos yung data nyo is galing lang yung data collection nyo is naka Microsoft Forms, ganun. Tapos direct connect sa isang Excel file. Yan. Marami talagang lilinisin, guys. So, isa yan sa mga gusto nyong one thing to watch out for, yung mga paglinis ng mga data. Paano yun i-handle yung mga blanks, yung mga ganito? Kung need nyo pa ba yung mga blanks, tulad nito, may mga blanks yung termination date. Ayan. Paano nyo ba i-handle yan? Sa atin, ginawala natin blank. Goods naman tayo, pwede na natin lagyan ng null. Ayan. Pwede din yan. Depende na yan sa setup natin na gagawin. So, yun. Sir, susundan ko yung series Kudos at More Power sa Woke Tech VA. Thank you, Miss Leal. Alam nyo ba guys na Woke Tech lang to doon. Nilagyan ko lang ng VA para maging in ako guys sa mga VA kasi nagtingin ako sa mga videos ng mga VA. Ang daming views kasi guys. So nilagyan ko ng VA yung page ko. Yan yung mga guys, mga desperate moves. Pero naman talaga ako guys, VA naman talaga ako. Nilagyan ko lang ng VA to para maging in. Sir pala to. Leal kasi, parang Leal Ray para to, sir. Sorry, sir pala. So yun lang, see you on my next live, next weekend. So, di na ako noon guys, nag-ano pa ako pinapaprolong ko pa yung live kasi pag nag-prepare pa ako sa setup ko dito sa interface ko, sa second screen ko, nag-ano pa ako. Ginagawa ko lang, streaming starts at ganyan. Mga 10 minutes na waiting time. Pero ngayon, direkta stream na ako guys. Wala nang ganun. Wala nang mga waiting. Direkta stream na. Para goods na goods. More power to you, boss. More webinars. Yeah, thank you, Eric, for staying. Kasi kanina ka pa naka-comment, oh. Pagsimula pa lang ng naka-comment ka na. Thank you for staying. Kahit mahaba yung live natin, pero pwede nyo. Yung mga guys, team replay ha. Fast forward nyo na lang sa mga relevant parts or times 1.25 nyo yung playback. I would suggest times 1.25 nyo yung playback para mas marami kayong coverage na in a short amount of time. And then, ayun. So, sa next part natin, doon na natin i-apply yung mga So, tapos na tayo dito sa Tapos na tayo dito sa basic na mga formula na count if. So, doon na tayo sa dynamic formula or Pero gagamit pa rin naman tayo ng count ifs, pero medyo complex na yung formulas natin. Hindi na ganito lang na count ifs lang lahat. Nasa isang cell. Gagawa tayo ng maraming dynamic formulas. Gamitin natin yung let function, reduce, map, scan. Depende sa use case na kailangan natin. Salamat sir. Salamat din John, Carlo. And then hello po Jairus Cruz. Thank you for watching. See you on my next live guys. Woke Tech. Peace.